Okay, I'm back. So, tuloy natin yung usapan natin. Holy Week, right? So, most of us, pag sinabi mong Holy Week, ang image na nasa mga utak natin is agad-agad. Yung crucifixion lang. Yung bata ko, yun ang naisip ko eh. Napakadugong mga pangyayari, which is, it's not wrong, but it's incomplete. Di ba? Parang parang relasyon. Kung ang pag-uusapan lang lagi is yung mga away nyo, hindi relasyon yun. Dapat sa relasyon, pinag-uusapan, mas madami dapat yung mga good moments. Ngayon, dito sa Holy Week, ang pinaka-thrilling dyan is yung ending, di ba? Na nakasabit na siya dun sa cross. Ang akala ni Magdalene, eto na ending. Kasi nga naman, karamihan ng mga pangyayari dito sa mundo is nakakalungkot. Mga ending nakakalungkot. Hindi tayo sanay sa mga effect ng heaven na puro naman sorpresa. Surprise of surprise, after 3 days, nabuhay muli si Kristo. Si Jesus came back. Tapos alam niyo ba, nung resurrection, nung ascension, nung umakyat siya sa heaven, ano na yon, renewed body na yun, ang tawag dyan, resurrected body yun. Ang resurrected body is gift from the Father. So yung body niya is hindi yung nakita mong, kasi nabasag pa dun yung front teeth niya eh. Nung ano siya, sinusuntok siya nung umpisa, alam niyo ba yon? Pag inaral mo maigi, ni-research mo yung detalye niyan, meron yan eh. Pag talagang basag yung isang ngipin niya, lumabas yung isang tinik doon sa isang mata niya. Yung corona, hindi yun nakaganon. Yun ay parang helmet. Ang forma nun is helmet para yung buong skull is penetrated by thorns. Pinakamadugo yung skull eh. Yung ano natin, ulo natin. Kita mo pagka nagkaroon ka ng wound sa ulo, di ba? Ang lakas ng tagas ng dugo. So kung hindi maanuhan, kaya naman, 3 o'clock, patay agad siya. Kasi dun lang sa ulo, grabe, at saka yung pulso. 'Di ba? Anong ginawa ni God the Father? Yung resurrected body, perfect. Pero, dinesisyonan ni God the Father na yung 5 wounds, yung holes, should stay. And then, para pag uwi natin sa heaven, makikita natin kung gano'n niya tayo kamahal through His body pa lang. Pag ginawa ka niya yung kamay mo, makikita mo yung hole dun sa wrist niya. Merong effect sa heart mo yun. 'Di ba, nung mga parang ano ka, 5 years old, tapos pinapakita ng mommy mo sa yung tahi niya sa tiyan na napakalaki. Tapos sabi niya, galing ka sa akin. Ito yung tahi o ito yung proof na galing ka sa akin. Nung 5 years old ka, 7 years old ka, pag pinapakita ng mommy mo yun, talagang parang hinihiwa yung ano mo, yung heart mo, parang feeling mo, kawawa ka naman, mommy. You bled for me. So, kung alam mo yon, di ba? Mahiya kang sagutin ng nanay mo ng pabalang-balang, yung wala respeto. Diba? Kaya nga sabi ko sa'yo hindi mo maiintindihan ang puso ng magulang. Hindi ko to gets nun kung hindi ka naging magulang. Deep. Yung pagiging magulang, transformation yan. Pag naging born again ka or naging renewed Christian ka, kung Catholic ka, parang another transformation yan. Isipin mo, gaano kasarap kung naging magulang ka, tapos at the same time, born again Christian ka or renewed Catholic ka. Parang double whammy. Parang, wow! Yung lens mo in how you look at life, sobrang ganda, sobrang lalim.
Diba? Kasi yung mga magulang, kahit minumura nila yung anak nila, in their heart, nanay ko, alam niyo yung si Dencio Padilla? Nung hindi siya, ano, what do you call this? Nung hindi siya inalaw na ilakad niya yung bride, yung anak niya. Sa totoo lang, kaya naman talaga durug na durug ang puso nun. Yung Claudiang nakikita niya, hindi niya nakikita yung 25 years old. Kita mo yung memory niya, binabalik-balik niya yung pictures na si Claudia ay 4 years old, 5 years old. Kasi pag nagkaroon ka ng anak, hindi lumalaki yan sa mata mo. You have two sets of eyes. Yung isang set ng eye mo, heart mo. Kaya pag nilakad mo yung anak mo, kita mo yung movie na Father of the Bride? Kumakain ng cereal yung anak niya. Yun ang nakikita niya, 5 years old. Pero ang nagsasalita ay, I think she's 19 or 21. Dad, I wanna get married. Pero nakikita niya kumakain ng cereal. Ang transform na Christian, iba din. Kaya nga sabi sa'yo, huwag kang pumayag na naging magulang ka lang. Dapat maging born again ka. Talagang dapat makuha mo yung Holy Spirit kasi magkakaroon ka ng another set of eyes. Ito na yung may discernment. Yung nagsasalita pala yung kaibigan mo, nababasa mo na yung puso. Tinitingnan mo lang yung mata. Tindi nun. Sa akin, yung mga nangungutang, babasahin ko lang yung text, alam ko na eh. Because I can read between the lines. Nagdadasal ako eh. Sabihin ko lang, Lord, pera mo to. Itong nangungutang sa akin. Bibigay ko ba tong pera mo or ano to? Yes, there are times na sabi niya, wag. Kala nyo, hindi ako nakakonsensya pa nagsasabi ako ng no ngayon. Kasi yung perang hawak ko is meron niyang pinaglalaanan. Diba? Meron niyang priority. Like, hindi ba pwedeng ang nanay ko walang tatanggaping pera sa akin monthly? May matanda na nanay ko at may sakit pa. Kinakailangan niya pinapadala ng pera yan. So pag sumabay yung pangungutang mo doon sa perang ibibigay ko sa nanay ko, sino pipiliin ko? Diba? Pero pag sinabi mong emergency, like anong klaseng emergency? Pan-down lang sa ospital. O sige, hatiin ko. Diba? Pinapadala ko sa nanay ko ay 5,000 o 2,500 sa'yo, 2,500 sa nanay ko. Pero kung hindi emergency, please lang, mangutang ka sa kapitbahay mo, wag sa akin. Kasi yung pera ko, talagang may pinaglalaanan yan. 'Di ba? Huwag nga tayo pumunta sa pera. Ba't palaging kasi nga, ang laging issue ko pag may text ako, pera eh. Basta nagkaroon ako ng text, kahit kanino, ang kasunod na nun, meron kang pera. Pwede mo makahirap. Hindi kami rito. Ayoko nang magsalita ng mga ano. Okay, naligaw na ako. Saan tayo? So, kinakailangan maging born again ka. Why? Kasi sinayang mo buhay mo pag hindi ka naging born again. Katakot yung warning ni Christ ha. Magbasa ka ng Bible. Ano sinabi niya doon? You will not enter the kingdom of God if you're not born again. Ang born again is genuinely, authentic na nagrepent. Yung nagsabing, Lord, ayoko na ng buhay ko. Gusto ko na yung buhay na galing sa'yo. I renounce my sin. I accept you as my Lord and Savior. Hindi na ako masusunod, ikaw na. Kaya yung porno, pag nakakita ko niyan, kinakailangan i-click off ko yan. Or, kasi alam mo, pag kinlik mo yung porno sa computer, kahit once lang, may memory yung computer. Lagi na siyang lalabas para magre-remind siya, oh, ito gusto mo to, di ba? Kaya ako, yung computer ko walang lumalabas na ganyan. Dahil, never ko kiniklik eh. Di ba, minsan may mga pop-up. Pag kinlik mo yon, tatandaan na ng computer mo yon. Gusto mo to eh. Kaya, labas ng labas sa akin, Word of God eh. Kasi lahat ng binabasa ko, Word of God. Nung una nga, bago pa lang yung marriage namin, itong asawa ko dahil, syempre, no, ang dami niya nababasa o naririnig to sa mga Pilipina. Ang dami kasi manlolokong Pilipina sa foreigner eh.
So, nagkaroon siya ng doubt. So, hindi ko alam yung computer na, kasi computer niya ginagamit ko noon eh. Binila niya lang ako ng bago. Yung computer na ginagamit ko, hindi ko alam may translator yun. Tine-check niya yung mga ano ko. I think 6 months lang give up siya eh, kasi nagsawa siya. Puro word of God. Puro explanation of God's word, mga puro mysticism, monasticism, malalalim na theological studies na buwisit. Parang naisip niya, madre yata itong pinakasalan ko. Wala ako ng mga secular, waste of time sa akin yun eh. Tumitingin ako minsan kung ano yung bagong trend sa fashion. Pero, napaka-konti, no? Kasi iba yung fashion sa Pilipinas sa fashion sa Canada eh. 'Di ba? Nung bagong dating ako, nalito ko eh. Pero syempre, after a while, a-adjust ka doon sa fashion dito. Dahil nga 4 season. So, inuulit ko, ang pinakamahalaga sa Holy Week to remind you is we truly have our citizenship in heaven. Kung bakit dumating si Christ at binigay yung buhay niya is para makabalik tayo lahat ulit doon with our merits and our crowns. Ba't ka ba pumunta ng lupa, di ba, to be tested? Kasi lahat nga, la- lahat, including the angels, are all tested. Ayaw ni God na bibigay niya sa iyo yung eternity nang hindi ka tested. Kasi nadala na sila eh. Ano nangyari kay Lucifer? Di ba? Wala silang test noon. Diretso, nasa heaven na God. Pumapasok pa dun sa loob ni God the Father. Kasi si God the Father is not human. Mahirap ipaliwanag si God the Father. Kasi si God the Father, pwede kang pumasok sa loob niya. They said that, nasa Bible, nasa Ezekiel, si Lucifer, tumatapak dun sa mga sacred stones ni God. Yun ang pinaka-heart ni God. Nandun siya. Tapos naging si Satanas. Kaya wag mo siyang, before, litong-lito ko eh. Parang tipong, ba't kinakailangan i-test mo kami? Ayun pala. Parang ganito. Yung nauna, ang tawag, mahirap kasi ikumpara yung angel sa tao eh. Kasi yung tao, anak eh. Yung mga angels, para mga employee or servant. So, hindi mo pwedeng ikumpara yan, malayo. Ang kay Lord is, hindi na pwede magkaroon ng evil after this world. Evil is allowed while there is time. Time, after judgment, wala nang evil. Parang tinodo na ng evil lahat. Kaya nga, kung talaga malalaman mo yung reality, kung bakit nakikita mo yung pasama ng mundo, kasi konti na lang time nila eh. And kay God naman is, sige, labas nyo na lahat. Dahil pagkatapos ng judgment, we will not even remember your existence. Hindi mo maaalalang nagkaroon ng Lucifer na naging si Satanas. At ang buburahin niya, kita mo nga, ikaw ba, right now, naaalala mo kung ano yung mga pinagsamahan nyo ni Lord nung spirit ka pa lang. Di ba hindi? Binura niya. Pero babalik niya yun pagdating natin doon. Kasi your soul with your renewed spirit, naku Diyos ko po, hindi mapaliwanag ang ecstasy nun. Matindi yun, malupit yun. Mag, yung resurrected you, naku po. Ay, isipin mo, kaya mo i-multiply ang sarili mo sa heaven. You can multiply into, sabihin natin, si Padre Pio 6 eh. Sabihin natin 120. 120 joys. May nag-i-ski, meron nasa throne room, meron nakikipagchika kay St. Paul. Si St. Paul naman minumultiply mo sarili mo. So try to imagine the ecstasy, the joy. Kaya wag kang papaloko. Wag mong ibibigay lahat just for this life.
unahin mo si God para hindi ka regretful in the end. Kaya ako tuwan-tuwa ako na at least nakuha ko yung renewal ko at the age of 23. Kasi tanda ko 24 nasa ano na ako nasa media na ako. Nandun na ako sa Time Magazine. I was being trained. Kaya tanda ko yung, tas 22 muntik ako nagpakamatay. 23, si God na nag-take over ng buhay ko. So naiba na. I love it. I love Him and I will love only Jesus foremost. Wala nang sasarap kay Lord. Huwag kang papadaya sa mundo, sa demonyo. Be wise.